Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At para sa video po natin ngayon ay gusto kong i-share sa inyo yung ipapagawa ko sa aking Toyota Wigo. So, nung mga nakaraang buwan po kasi ay nararamdaman ko na may problema na po yung aking clutch. Unang-una, nararamdaman ko na matigas na yung clutch pag inapakan ko. And then, na-experience ko rin na pagka nakahinto ako sa traffic, nung una may konting dragging or vibration. Pero itong mga nakaraang mga linggo ay grabe na talaga yung na-experience ko. Ang lakas ng drag niya at yung kanyang vibration. So, pagka po ganyan yung symptoms, alam ko na clutch na po yung aking problema. Actually po, pangalawang beses ko nang magpapalit ng clutch sa aking Toyota Wigo. Yung una, parang nung 4 years pa lang yung Wigo ko, napalitan ko na. And then ngayon, more than 8 years na siya. So, sa tingin ko, yung unang pagpapalit ko, medyo sulit na rin siya. Every time na nagpapalit po ako ng clutch, ay set kong binibili. So, pinapalitan ko yung pressure plate, yung kanyang clutch disc, at saka yung kanyang release bearing. So, yung mga items po na nasa harap ko ngayon, binili ko lang po ito sa Auto Supply. Actually, pwede rin kayong bumili sa online. Kaya lang ang problema sa online kasi, hindi mo alam kung tama yung parts na makukuha mo. So pagka binaklas na yung clutch, tapos nakita mong mali, ang tagal ng process para mapalitan ng seller. So minabuti ko na sa Auto Supply na lang bumili para at least pagka ako pag may problema yung pyesa, babalik ko lang doon pag uwi ko, dala ko na yung pamalit. So tumawag po ako ng mekaniko na pwedeng mag home service. Kasi po pagka mga mabibigat ng trabaho ay hindi na po ako masyadong pumupwersa. Siyempre po, nagkakaedad tayo, so kailangan maging maingat din tayo sa ating katawan. So dito po sa harapan ko, ito po yung mga binili ko. Meron ako ritong pressure plate. Pang Toyota Wigo po ito na 2015 model. Tapos yung kanyang clutch disc at yung kanyang release bearing. Ganon din, dahil sa madalas ko nang na-experience na maingay yung belt ko sa umaga, minabuti ko na rin na bumili ng kanyang drive belt. So, papasama ko na ito sa mekaniko, papapalitan ko na rin po sa kanya. Siguro papakita ko na lang kung paano niya nabaklas, tapos pinalitan. Hindi na po magiging ganun kamabusisi yung pagbibideo ko ngayon. Gusto ko lang ma-share sa inyo, baka sakali po kasi yung iba nakaka-experience na rin ng ganitong mga problema. So, share ko lang po sa inyo. Tapos yun nga po palang pagkakabili ko rito. Sa online, tumingin po ako. Same brand, XCD po itong nabili ko. So, yung brand po na yan sa online ay nasa 5,500 to 6,000. Depende po sa seller. So, yung Auto Supply po na pinagbilang ko ay binigay po sa akin itong set po na ito ng 6,000 pesos. Tapos ito pong pan belt, binigay niya sa akin ng 950 pesos. Halos same na rin sila ng presyo doon sa online. So ngayon po, hintayin ko lang yung mekaniko na dumating. Tapos pakita ko sa inyo kung paano niya babaklasin, paano niya ikakabit. Tapos mag-testing po kami. After neto, pakita ko rin po sa inyo. bukas na rito.
ano po. Drag siya. Maano na yung spring? Maluwag na. Yung maluwag na pati ba? Oo, maingay na nga eh. Ito kaya siya nagdadrag, parang iba yung sunog niya. Di pantay. Ano pa ay ano na yun? Wala na, bukan na. Sira na. Ano na yung pinaka-rebit. Lahat na nakaganyan lang yun para pag tumakbo, hindi siya yung parang tatalan-talan. Tapos yung pressure plate niya, malalim na? Malalim na. Ay, wala na. Ano na? Oo, malalim na. Sa taas, parehas lang na. Parehas lang. Walang ano lang to siya. Maumbok lang. Kaya mas maganda, magpalit ka na lang yan. Parehas naman. Biyak-biyak na yun.
Crack na, no? Ang dami nang ang crack. Tapos nang gawin ng mekaniko yung aking Wigo, at ito yung mga pinagpalitan. So ito yung clutch disc. Ano na to, maluwag na yung spring nya, kaya nagdadrag na siya. Tapos yung pagkaka-rebit na ito maluwag na rin, kaya makalansing na siya. Tapos yung release bearing parang pwede pa, kaya lang kailangan na rin palitan yan para isang set sila sa isang set yung pagpapalit. Tapos ito namang pressure plate sira na rin, kaya matigas ng apakan. Ang lalim na nung groove dito, sira na siya. Pero dito naman sa wala pa namang tama, makinis pa rito. Ito lang yung may damage sa kanya, yan yung damage. Tapos ito drive belt nya, buti na lang nag-decide ako na palitan, kasi sinabi sa akin ng mekaniko na crack na siya. So ayan, biyak na yung yung drive belt. So tama lang na pinasabay ko na yan sa trabaho. Ngayon naman ay testing ko kung maganda ng humatak, at saka kung nawala ba yung dragging at yung vibration. Usually nararamdaman ko yung dragging neto pagka hihinto ako, pagka may mga humps, lalo na yung pataas. Testing natin, merong isang humps dito na na-encounter ko every time na lalabas ako sa subdivision namin. So isa ito sa mga humps. Ang gagawin ko, hihinto ako rito, tapos para malakpasan ko yan, nagdadrag ako. So ngayon nawala na, hindi na siya nagdrag, kayang-kaya na nung clutch. Dati kasi pagdadaan ako doon, talagang ang lakas ng vibration nitong dashboard. So ganun din pagka full stop ako, tapos mag-i-start ako, nagdadrag din yan. So try ko ngayon. Okay na, swabing-swabe na yung takbo. Walang vibration, walang dragging. Try ko pa dito sa may humps. So full stop ako. Kayang-kaya niya. Dati hirap yun nagdadrag, nagbabibrate yung dashboard na to, hirap na hirap. So sana po nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Kahit hindi po ako yung gumawa, at least na-share ko sa inyo kung ano ba yung symptoms ng may problema na yung mga clutch. Ganon din, napakita ko na talagang palitin na yung aking drive belt. So marami pong salamat sa panonood nyo. Please subscribe to my channel and click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat, and I hope to see you again on my next video. God bless.